Arestado ang isang babae dahil sa pagkakasangkot sa vote buying sa Navotas. Alamin ang detalye sa report ni Luisa Erispe. Rise and shine, Luisa. Sa kabila ng mahigpit na paalala ng Commission on Elections laban sa mga namimili ng boto, isang babae ang huli sa akto ng COMELEC at ng mga pulis sa Navotas City na posibleng sangkot umano sa vote buying. Base sa inisyal na ulat, tinipon umano ng babae sa isang warehouse ang nas 200 botante ng Barangay Longos, Malabon para sa kunyaring training ng mga magiging watcher sa eleksyon. Pero bawat isa sa mga pumunta makakatanggap ng sobre na naglalaman ng 300 pesos. Ito na yung pagkakataon. Nakakatuwa pero nakakangit-ngit at nakakagalit. Nakakatuwa dahil siyempre may nahuli kami. Nakakagalit dahil despite the fact na sinasabi na natin na wag yung gagawin at pinapatunayan natin talaga yan na hindi natin palalampasin yung mga ganyan, may mga nagkukumit pa rin. At definitely we will immediately act on that. And those who will be responsible kung wala pa sila sa aming list na mga isususpend, we will immediately suspend. Tinukoy ng mga pulis ang sospek na si Maribel Eugenio Policarpio. Iniimbestigahan pa ng COMELEC kung sino ang mga opisyal ng gobyerno na posibleng nasa likod nito. Pero sabi naman ng incumbent chairman ng Barangay Longos, hindi niya kilala ng personal ang babae at handa siyang makipagtulungan sa ginagawang investigasyon. Pictures kasi siya, yung mga nahuli na siya, nandun yung mga pulis, tapos nakaupo siya, nandun yung table na may mga envelope na may laman na pera. Sabi ko, parang kilala ko to. Tapos, yun nga, sabi ko, ay, ito yung head ng EMPAS, nagtatrabaho sa City Hall, si Bel. Umaasa naman ako na gagawin nila ng tama yung dapat nilang gawin. Very vigilant naman yung si Chairman sa nakikita ko sa kanya. Wala pa namang komento ang iba pang mga kandidato sa lugar hinggil dito. Pero COMELEC na mismo ang nagsabi, sila na ang magsasampa ng kaso matapos lang ang investigasyon. At nakuhanan na rin mga statements yung almost 200 na tao na yan at may mga na-reveal naman sila mga pangalan din kung kaya naman pagkatapos po ng ma-submit sa atin lahat dito sa task force o sa committee on kontrabigay ay ipapile na po namin kaagad yung corresponding cases. Dapat po kasi dyan talagang criminal kaagad eh. Samantala, hinggil naman sa desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang hiling ng COMELEC na motion for reconsideration para sa batas na nagpapatibay ng unconstitutional ang pagpapaliban sa BSKE. Ang mga mananalong kandidato sa eleksyon ay maaari na agad umupo sa kanilang pwesto pagkaproklama. Base kasi sa desisyon, itinuturing sa batas na noon pang Enero nagsimula ang kanilang termino. Pero para sa 241 na kandidato na may disqualification case dahil sa posibleng pagkakasangkot sa vote buying at illegal campaigning, sususpindihin ng COMELEC ang kanilang proklamasyon sakaling manalo sila sa darating na eleksyon. Yan ay stopgap measure namin para kung sakali lang na hindi mailabas dahil umiikot ang mga resolusyon. Pero ngayon po, halos kalahati ng mga masususpend namin ay mailalabas po yung mga kaso nila, whether dismissed or disqualified po sila. Bukod sa 241 na nakasuhan na ng COMELEC, sa kabuuan, umabot na sa higit 7,000 na kandidato ang pinagpapaliwanag naman dahil sa premature campaigning. Meron ding higit 1,000 na dahil naman sa illegal campaigning kasama na ang vote buying. Paalala ng COMELEC sa mga kumakandidato, kung mapapatunayan na totoo at makatwiran ng reklamo, siguradong gugulong ang kanilang kaso. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.